Maligayang pagdating sa aming kasal. Ngayon ay ang malaking araw ng aking anak na babae at ni Ming Xiang. Si Ming Xiang ay bata pa ngunit marami nang nakamit sa larangan ng pananaliksik. Isang talento na bihira sa daang taon, kailangan ng Li Pharmaceutical. Talagang kailangan namin ng ganito. May talento na kabataan para manguna. Ipahayag sa pamilya at kaibigan ang ikasal sina Ming Xiang at Yao Yao. Siya ay opisyal na papasok sa pangunahing pamunuan ng grupo, sa hinaharap ang buong sentro ng pananaliksik sa bagong gamot ay siya ang mamamahala. Mas mataas ang inaangat. Mas masakit ang pagkakahulog. Gusto maging nasa taas ng iba. Kailangan tanungin kung gusto ko. Kalafi. Talaga namang magaling si Mingzang. Naniniwala ako na hindi niya kayo bibigin. Pero sa amin, bagong manugang papasok, may ilang patakaran na kailangan sundin. Kahit ang mayaman na dalaga ay hindi makakapagbago nito. Sa tradisyon namin, hindi pwede. Sobi M. Pagpapasok ka sa pamilya Shen, una. Sa loob ng isang taon. Dapat may malaking guwapang apo. Lalaki o babae, hindi ko kontrolado yan. Kung di magawa sa una, edi sa pangalawa. Kung sa pangalawa wala, edi sa pangatlo. Bakit naman ganito? Ang pamilya Li na Pinakamataas na pamilya. Nagustuhan nila ang pamilya. Karangalan ito para sa pamilya. paano sila magtakda ng alituntunin para sa dalaga ng pamilya. Mahal kong pamilya, sabik na akong makita ang tunay niyong anyo mamaya. Ming Tsang, may mataas kang pinag-aralan. Ano sa tingin mo? Nanay ng asawa ko, sabi lang ng nanay ko, kay Yao Yao ang desisyon kung ilan ang gusto niyang anak. Hindi ito basta salita lang. Ito ay trabaho para sa pagpapalaganap ng lahi. Tanong ko lang, pumapayag ka ba? Si Shen Mingzang aimait pas tant sa antibiotique. Ziege. Ito ang pangalawa. Pagkatapos ng kasal, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ang buwan ng gastos ay hindi dapat lumampas sa 500 piso. Pero, si Yao Yao ay prinsesa sa mayamang pamilya. Kaya, ang buwan ng gastusin ay Huwag nang lumagpas sa 1,000, pakiusap. Talagang ginawa nito. Unang libong gintong, gumagastos ng 1,000 yuan kada buwan. Ang mga biyenan ng pamilyang Li na ito. Tinamaan ba ng baboy ang ulo mo? Nangungunang pamilya sa Nancheng ay ipinagmamalaki ang katayuan. Hindi inaasahan ang piging sa kasal ng aking isang malaking biro. para kay Shen Mingzang. Ginagawa ng pamilya Li ang lahat ng makakaya. Ginawa pa na gastusin ko lang 1,000 bawat buwan. Pera kao ito. Bakit mo naman ako pakikialaman? Biyenan na babae. Hindi ba masyado kang demanding? Si Yao Yao sa bahay isang buwan ay may ilang milyon. Pagkatapos ng kasal, pababayaan mo siyang may 1,000 lang sa isang buwan at alagaan lahat ng gawaing bahay. Kinuha niyo ba talaga ang anak ko para gawing katulong? Bayanan na lalaki, kalma. Hindi yan ang ibig sabihin ni Nana. Hindi pa formal na mayembro ng pamilya si Liao. Alam ko, nagpapakita lang ako para sa'yo. Alam mo, asawa mo pa rin ang Mayamang dalaga. Kung hindi ka matigas, paano mo siya madidisiplina? Sinasabi ko sa'yo, bakit sa dami ng mayamang binata, hindi mo pinili kundi isang ordinaryong pamilya? Hindi pa pumapasok, may pagsubok na, paano yung anak natin sa hinaharap? Noong una, nakita ko personal na kakayahan ni Shen Mingxiang. Kung ganyan mga magulang niya, konti na lang makisama sa kanila. Pero si Shen Mingxiang ay isang pambihirang henyo. Ang kinabukasan niya ay walang limitasyon. Kailangan natin siyang ingatan sa atin. Alam kiyo, dati, bukotun. Hindi rin ako madaling tapakan. Kaya, dalawa lang ang kondisyon namin. Ano sa tingin mo? Sige, pumapayag ako. Nasaan ang kontrata ng patent para kina mama at papa? Kukunin kayo na. Nasaan ang kontrata? ang atat mo, hindi mo man lang tingnan. Gayon ang araw na magigising ka sa bangungot. Gayon, ililipat ko ang patent ng bagong antibiotic research ko sa asawa kong si Liao. Patent ing antibiotics. Kapag na-develop ito, milyon-milyon ang kita. Malaking hakbang, kaya pala ang pamilya Li. Sinasabing babae ng pamilya Li ay pumayag. Sa ganyang masipag na manugang, mukhang ayaw nang magpaapi ng pamilya Li sa South City. At may hinanda pa akong sorpresa para sa asawa ko. Ito ay video Emmy mula nung nagkakilala tayo hanggang sa kasal. Bilang alaala ng ating pag-ibig. Yao Yao, makuha ka bilang asawa ay swerte ko. Mingzang, bossy ka sa research pero may oras ka mag-video. Pinatunayan mong tama ang desisyon kung magpakasal sa'yo. Yao Yao, hindi ka magsisisi na pinakasalan mo ako. Ito.
Kailangan ko mapangasawa ang anak na babae ng pamilya. Ang pera niya ay magiging pera ko. Ang mga utang na ito, makakabayad din ako sa pagpapasa ng patent na may numero 2. Shen Mingzhang, bakit ang may-ari ng patent ay si Shen Qingli? Ikatlong artikulo, pagtitiyak at pagsasaayos ng kaapatan. Makakabayad din ako. Kailangan ko mapangasawa ang Ang pera niya magiging pera ko. Ang mga utang na siguradong mababayaran ko. ito ang video ko kagabi nung pinilit akong mabayad. Bakit nandito to? Traitor. Ikaw talaga, Shen Qingli, ikaw ang gumawa nito. Peak lahat ito peak. Unang pamilya ng Nancheng, mga Pinili nilang manugang ay sugalero pala. Itong balita, siguradong nasa ulo ng mga pahayagan bukas. Yao Yao, Shen Mingzhang, ano NGA Bange Nangeri? Bayanin, hindi ganyan. Fake siguro ang video na ito. Yao Yao, maniwala ka sa akin. Shen Qingli, ikaw ba ang may gawa nito? Put on anak ka. Nene, dapat mong itabi ang iyong lakas para magpaliwanag sa pamilya Li. Mga kamag-anak sa pamamagitan. Ang anak si Mingxiang ay mahusay na estudyante, kapwa sa ugali at akademiko. Ano siya nagawang magsugal? Siguradong si Shen Qingli ang may gawa nito. Simula pagkabata. Naiinggit siya kay Mingzhang. Mas matalino at matagumpay siya. This time, tiyak na siya ang nagpahamak kay Mingzhang. Ganon ba? Tama ang sabi ni Papa. Yaya, Si Shen Qingming ay madilim ang isipan, bobo at masama. Ang video na to ay gawa niya. Ayaw niya maging masaya ako. Yaya, Dapat kang maniwala sa akin. Zuminghal. Kung gayon, tingnan mo ito. Buksan ang mga mata ng iyong aso at bakit nakalista ang petente bilang pagmamay-ari ni Shen Qingli? Shen Qingli. Ang lakas ng loob mong kunin ang akin. Sumingo. Ano ang kailangan ko mula sa iyo? Bakit wala ang pangalan ko dito? Mahal kong kapatid, dapat mong itanong iyan sa iyong sarili. Hindi ba't ikaw ang nagsaliksik tungkol sa mga antibiotic na ito? Shim Mingzhang. May patent ang video na to. Ano talaga ang nangyari? Mahal, nabayanan. Sigurado si Shen Qingli ang gumawa nitong video na to. Ninakaw niya ang patent ko. Yao Yao, kailangan mong maniwala sa akin. Tama ka, Shen Qingli, isa kang estudyanteng teknikal. Paano ka magkakaroon ng sariling patent? Sinisira mo ang pangalan ng kapatid. Mais consensia KPA Kung hindi niyo ako tinakot, hindi ko isusuko ang King B at mag-aral sa teknikal na paaralan. At ang aking totoong damdamin. Pero paulit-ulit ninyong nyurakan. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Ang panganay na anak na babae ng Go Fujia ay nagkukulong sa laboratorio, walang naabot, totoo nga. Baka dahil sa inggit sa kapatid, gumagawa ng paninira. Ang pamilya Shen ay nagbigay sa pamilya Li. Ang 8,000 dote. Maraming patent ang hawak ni Shen Ming. Imposibleng walang pang dote. Baka kaya ang dote. Ay ginamit pang bayad ng utang sa sugat. Itadalaga. Nangangako ako, hindi ako nagsusugat. Ang patent ay akin. Si Shen Qingli, ayaw niyang maging maganda ang buhay ko. Gusto niyang si Rain ako. Shen Qingli, Atekani Shen Mingzhang. Nanlalaga ka sa kanya. Ano ang mapapakinabangan, Imo Ron? Genongli, suriin kung na-edit ang video. Malalaman, tungkol sa antibiotic patent, sino ang may-ari? Malalaman kayo agad. Shen Mingzhang, sinasabi mong sayo ang antibiotic patent. Ano ang pangunahing elemento ng antibiotics? Ano ito? Siemper. Antibiotics. Molly. Beta-lactam. Misli, may background essay, pharmacology. Dapatalam mo ang beta-lactam, DBA? Yaw yaw, huwag mo siyang pakinggan. Palabasin na ang baliw para hindi mahuli sa oras. Gusto mo pang magpakasal. Sinasabi ko sa'yo, ngayong araw wala ng kasal. Bayanan, kausapin niyo si Yao Yao. Andito na lahat ng kamag-anak. Ang biglaan naman, hindi na lang ikakasal. Nasaan mukha namin yan? Hindi ko pa nga kayo inaakusahan ng panloloko. Kayo pa ang nauna. Kung hindi dahil sa anak nyo na may konting nagawa, paano pa kayo magugustuhan ng pamilya namin? Hindi ko inakala na pala ang anak nyo. Panloloko pa sa pamilya namin. Ang pamilya Li ay maghahanap hanggang sa dulo. May 3 araw kayo pa ibalik ang dote. Kung hindi, palalayasin ko kayo sa South City. Alis na kami. Oy, Oy, Ipak. Mag-usap tayo ng maayos, hoy hipag.
Shen Qingli, bakit mo ginagawa ito? Shen Qingli, ipaliwanag sa pamilya Li. Sabihin mong kusang loob mong ibigay ang patent mo. Kung hindi, wala kang anak na babae. Wala akong pek. Mas mabuti pang isipin niyo kung paano babayaran ang mga utang sa pagsusugal at ang dote ng pamilya Li. Qingli, Nazaonka, Pumunta ka dito sa akin. May paparating na malaking tao, ipakikilala ko kayo. Papunta na ako. Sino ba ang may malaking parada na ito? Hindi. Tito. Nona AKO. Tito, alam mo ba kung anong klaseng tao ang amo naming si Gu? Mukhang pamilyar ang batang babae na ito. Sasakay lang na elevator. Kailangan pa na espesyal na pribilehiyo. Hindi ba siya rin ang pupunta kay teacher? Salamat ha. Yi Qingli, dumating ka na, maganda. Boss Gu, Sa wakas dumating ka na. Qingli, siya yung sinasabi kong malaking tao. Sa kanya ang Gu Research Institute. Siya SI Guyansu. Magkakilala ba kayo? Oh, kakakita lang namin sa elevator. Kumusta? Magpapakilala ako. Ako si Shen Qingli. Anong ginagawa mo? KMAMO. Nga, Qingli, bakit namumula ang kamay mo? Ito? Naka-allergy sa experiment. Gagaling naman ito. Mr. Gu, estudyante ko, mahusay sa pananaliksik, bihira ang ganito. Siya ay nakabuo ng higit 40 patent. Kaya na. Gusto kong ipakilala siya sa inyong institusyon. Ang Gu Research Institute. Hindi ba't ito ang lugar na pinasukan ni Shen Mingshang dati? Gu Research Institute Recruitment hindi pa tapos. Kung talagang mahusay ang estudyante mo, dumaan siya sa tamang proseso, siguradong matatanggap siya. Bakit kailangan gamitin ang pinto? Medyo kakaiba ang sitwasyon ni Qingli. Pinilit siya ng kanyang pamilya na magsaliksik para sa kapatid. Ngayon ay malinaw na ang kanyang isipan. Naniniwala ako na kung makakasama siya sa inyong hanay, tiyak na pamumunuan niya ang Gus Research Institute tungo sa pamumuno sa mundo. Sumingo, Dr. Zhang. Hinahangaan ko ang kakayahan mo, pero hindi ako may tiwala sa kanya, dalaga. Estudyante pa rin siya sa kolehiyo, sa ganitong kahangahangang kakayahan. Kung totoo ang sinasabi mo, isang taong naipit sa pamilya, lahat binigay sa walang kwentang kapatid. Hindi karapat-dapat na gamitin ang pribilehiyo. Dr. Zhang. Ganun lang kahalaga ang iyong pananaw. Maaari mong questionin ako. Huwag mong insultuhin ang guro ko. Sige. Shen Qingli. Nakumbinsi mo ako sa isang pangungusap lang na karapat-dapat kang tumayo sa pasukan ng Gus Research Institute. Nabalitaan na muhunan si Chairman Gu sa taong ito. Hindi ako kailanman nabigo, pero kung namimiss mo ako, iyan ang magiging pinakamalaking kabiguan ng buhay mo. Mabuti. Iminumungkahi sumali sa Gus Research Institute. Hinihintay ko kung ano talaga ang kaya mong gawin. Sa nakaraang buhay, pumasok si Shen Mingshang sa Gus Research Institute dahil sa 4 na kompetente. Sa pagkakataong ito, gusto kong ilantad ang huwad niyang maskara. Unti-unting sirain. Sampang Tan. 3 bilyon na pondo. Hindi man lang kayo nakarating sa pintuan ng unang clinical trial. Director Chen. Binigyan kita ng pera. Pabapalakihin ng grupo ng inutil, Ginoong Gu, ang target na paggamot para sa Alzheimer's ay tiyak na tama itong ideya, kaso lang. Hindi pa lubos na naunawaan ang prinsipyo. Ideya. Chen Director, isang ideya na hindi natin mahanap ang nagmungkahi. Kaapat dapat bang gastusin ang 10 taon ni Gu sa ito? Yun Zhao, inamin ko ang galing mo sa pag-invest. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali ka ng tingin. Itong pagsusuri ay isang walang katapusang hukay. Imimungka ikaw. Itigil ang pag-aral ng Alzheimer target na gamot. Director Gu, isang pagkakataon pa. Hahanapin namin ang henyo na nagmungkahi nito. Tiyak na. Malalampasan namin ang mekanismo. Kapag nagtagumpay ang pagsusuri, hindi lang natin matutulungan ang milyon-milyong pasyente, kundi pati itataas nito ang Gu sa rurok ng pandaigdigang makapangyarihang biopharmaceutical, Director Gu. Binigyan ko kayo ng 10 taon. Nahanap na ba?
May 3 araw pa kayo. Kung ang proyekto ay wala pa ring progreso, buong team ay mabuwag at i-reorganize. Ikaw. Tara na. Oise. Paano yan? Sa 3 araw, walang matatapos problema. Becky. Mukhang mapapahamak talaga tayo sa pagkakataong ito. Direktor, kung hindi ilalahad namin ang mga hamon sa pananaliksik, ang GU Institute ay nagre-recruit. Marahil may dating na bagong dugo. Magkakaroon ng iba-ibang Nabalitaan kung may dumating na henyo mula sa timog ng lungsod. Siguro iba ang kalalabasan. sinusubukan ang kahit ano bilang huli. Ito lang ang paraan. Gaano kaya kalala ang maaring maging epekto nito? Ito ba ang GUS Research Institute, sagradong lugar na siyentipikong pananaliksik sa Tsina? Ang GUS Research Institute ay karapat-dapat sa reputasyon nito bilang tingnan mo tong ayos, napaka-elegante. Tulad na inasahan ko, talagang dumating sila. Shen Qingli. May mukha ka pa bumalik dito sa harap ko. Si Shin Mingzhong nandito rin? Si Mingshang naman ay may 40 patent. Sumali sa Go Company, hindi yan madali. Nandito ka na rin, alagaan mo ng maayos ang kapatid mo, narinig mo? Nasa Peihong Research Center kayo. Sa mga susunod mong pag-aaral, isipin mo lagi ang kapatid mo. Pagdating sa kapal na mukha, hindi ba't sa inyo nagmana? Huwag kalimutan sino nagsabi na hindi ako anak nyo. Ano? Takot ba kayo na mabunyag ang lihim na mahal na anak? Naalala nyo ako bigla. NAQ. Paano mo nasasabihan? Isang pamilya tayo, dapat nagtutulungan. Lalo na nitong mga araw, hinahanap ka namin. Naku, Ate. Ilang araw na akong nag-aalala sa'yo. Hindi kayo naman kailangan ayan. Hay naku, huwag mo munang pansinin. Kailangan mapalapit kay Lee ang bagong pananaliksik. Makakatumbas ng 3 milyong do. Kailangan siyang makuha. Kapag hindi na siya galit, tulungan niya tayong bayaran ang utang. Saka na lang tayo lumaban sa kanya. Sir Gu, Team ni Director Chen, may progreso sa pananaliksik. Inaanyaya. Tara na. Wakas, may breakthrough na 10 taon ng hirap. Kailangan kong tawagin para makita agad. Para magpatuloy sa susunod na hakbang ng pag-aaral. Talagang napakahusay ng Research Institute na ito. Nagtipon ng napakaraming world-class research equipment. Tungkol ba ito sa Alzheimer's target therapy? Sa loob ng 10 taon, hindi pa rin nila naintindihan ito, tapos ganito ang isinagot nila. Tumigil ka na. Tumigil ka na, anong ginagawa mo? Mr. Go, 10 na mga resulta ay pinagsikapan maigi sa research. Paano mo nagawang burahin lang ito? mali ang tanong na ito. Bakit hindi kayo mabura? Ito ang problema sa aming institute ng 10 taon. Maraming dayuhang eksperto ang nag-3, pero walang nakasolve. Ngayon kami nakahanap ng solusyon. Estudyante ng kolehiyo kayo, ano ang basihan mo na sabi? Itong tanong, inabot ng 10 taon nang hindi masol. Mr. Gu, yung MGA tawa mo. Puro tamid na walang sa Manaimik K. Recherché NG du Corpo. ay pinakamahusay na henyo sa mundo. Yung sinasabi mong henyo. Pumapasa lang sa panuntunan ko. Kapag S-value lumampas sa threshold, nagsisimulang bumagsak neural network. Simula ng pagburong ng kognisyon, kaya ang solusyon sa problemang ito ay nangangailangan lamang na isang dobleng suppressant, Chairman Gu. Kung hindi pa rin ito naiintindihan ng mga tao mo, mas mabuti pang isara na lang ang research center mo. Sige. Kailangan ko na mag-report. Interesting. Boss Gu. Naisip ko ang mekanismo ng proyekto. Tinawag ko ang mga tauhan para magsimula sa susunod na hakbang. Chairman Gu, tingnan mo. Directeur Shen. Binura ng iba ang sagot mo. Isulat mo ulit. Mali. Maling-mali. Alam ko na nagdodrawing lang siya, hahaha.
Mali tayong lahat. Ganon pala. Ganon ga pala uunga. Mali tayo ng 10 taon. Director Chen. Tama pala ito. Ganyan na. Tuwang-tuwa pa ako, akala ko may progreso sa pag-aaral. Hindi akalain, bulag ako sa katotohanan. Napakasimple pala ng sagot. Parang itong batang babae. May kakayahan nga talaga. Director Chin. Sa tingin mo, gaano pa katagal ang kailangan para matapos ang proyektong Kung makakasagot dito, ay henyo nakasali sa proyekto. Naniniwala akong di abot ng kalahating buwan ay pwede na mag-clinical trial ang gamot, baka umabot pa sa summit after 2 weeks. makakasagot sa tanong ay galing Timog, apelidong Shen. Kaya para sa proyektong ito, Siya ang mangunguna. May tanong ba? Vala. Tanggap ko ng buo. Magturo ang mahusay kung may ganitong tao sa grupo. Kangalan ko ito. Ganun na lang. 2 linggo pagkatapos ng summit ng inobasyon. Gusto makita gamot na natapos. Ziege. Director, pwedeng si Shen Mingzang? Sa mga resume, si Shen Mingjiang lang ang galing sa Nancheng. At saka, Mayroon siyang 40 patente. Siya yun sigurado. Tayo. Dali, hanapin si Shen na henyo, natin siyang alagaan na maayos. Director. Yung tao at si Shen Mingxiang, pareho ang hitsura sa Naku. Shenhinyo. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Di ko akalain na sa pagdating mo, malulutas mo agad ang problema namin sa 10 taon. Nagsagot ka ba ng tanong sa Pisara? Ang apelido ay Shen mula sa Timog Lungsod. Monsieur Shen, di ba? Nagkamali ang mga tao. Inisip na si Shen Mingshang ang sumagot ng tanong. Shen henyo, sa pagdating mo sa aming institusyon, dapat ay mas madalas tayong mag-usap. Sa Timog, apelido ay Shen. Mukhang inakala nila akong si Shen Kingli. Pero anong halaga nun? Pumasok ako sa radar ng mga bigating tao. Sa Hinaran. Tiyak akyat ako sa taas. Ahum. AKO Ito. Gusto ko sanang maging mababa. Naku, nahili pa rin ninyo AKO. Tingnan nyo, ano ang tunay na henyo, ano ang tunay na anyo ng eskolar. Ang galing ni Shen. Hinahap sa opisina gawing halimbawa si Shen. Naintindihan? Sa pamumuno ni Shen, kami ay talagang napahanga at nasyahan. Ah, Huwag ganyan, mga kasama. Kayo ang mga veterano dito. Shen Mingshang, sabi mo ikaw ang lumikha nito. Pwede bang ipaliwanag mo kung paano mo nakuha ang... Lohikang modelo na ito. Anong kinalaman mo rito? Kung ikaw lang ay baguhan pa, Kapatid kong si Shen Kingli, estudyante sa kolehiyo. iwan kung paano siya nakapasok. siguro. Para lang Haha. Ang research institute natin, paano makakatanggap ng estudyante mula sa kolehiyo? Narekomenda ako ni Professor Zhang Bowen. Si Zhang Bowen, ngayon, guro lang siya sa kolehiyo. Magaling sa pamilyang Gu. Sigurado isa na ito sa mga nakapasok gamit ko. Pasok ka na dito, kung nandito ka na, sumunod ka sa patakaran. Genyo na si Shen, sinabi ni Boss Gu na ikaw ang gumawa ng problema. Ikaf na Lead NG Research na. Sa komperensya ng gamot sa loob ng 2 linggo, darating eksperto mula sa buong mundo. Tayo'y umaasa na magpapakitang gilas ka. Ako ang mag-lead. Wag, hindi kaya. O Shen Genyo. Napakamodes. Lahat ng hirap, nalutas mo. Ang susunod na research, simpleng bagay na lang yan para sa'yo. Bago lang ako. Shen Chan, sa pamumuno mo, kampante kami. Walang bahid ng reklamo mula sa amin. Shen Tian, Uwag Magizi. Pangako, susunod kami kahit ano ang ipagawa mo. Tama. Hindi ito kampante o hindi. Bago lang ako dito, hindi pa kabisado. Basta ako, sigurado hindi. Shen Chan, kailangan mong baguhin ang pagkamahiyain mo. Ang hirap na problema ng 10 taon, nalutas mo. Bakit natatakot ka hindi magtagumpay sa pananali? Wala akong alam. Kapag dumating ang oras, siguradong Ay, naku, Shen Henyo, bakit hindi mo kayang sumagot? Kaya BA. Kinakabahan ka. AKO. Tama na. Sinabi kong kaya mo, ganun, kayo mga bata. Dalin si Shen. Para makilala ang lab... Opo. Ok, Genius Shen, Sumama Kasakin. Papakilala kita sa laboratorio, pasanay ka agad. Shen Mingxiang, ang gumawa ng kasalanan, hindi makakatakas. Tingnan natin paano ka ngayon makakawala. Genius Shen, narito ang mga dokumento ng ating proyekto. Pwede mong pag-aalan muna. DNA enzyme. Ano yan? Yan ang RNA enzyme. Genius Shen, lido ka na essay eksperimento. Hanggang madaling araw ako gumagawa nito kahapon. Genius Shen, Ano dapat nating gawin? mayroon tayong kalahating buwan. Kailangan bilisan.
Tama. Tapo na tayo. Hindi ko talaga maintindihan ang mga ito. Kung haharapin ko ito, siguradong mabubuko. Shen Qinglei, ikaw na ang gumawa. Isang pabor lang ang ginawa ko, hindi ko kaya ang mga ito. Ikaw pa, may hawak ng 40 petente. Kailangan ko pang matuto mula sa'yo, Shen na henyo. Shen Qinglei, bakit ka pa nagpapanggap? Si Shen Chen Kei, estudyante siya sa kolehiyo. Paano siya makakagawa ng eksperimento? Mas mabuti ikaw nang gumawa, hinihintay ka namin. Gusto naming matuto mula sa'yo. Si Shen Qinglei ay nakapasok sa tulong ng koneksyon. Siya ang ate mo. Pero wala siyang karapatan na hawakan ang mga bagay na to. Bake it? May alinlangan ka bang gawin ito? O bakit naman? Talagang hindi mo alam. Itong babaeng ito, hindi man lang ako tinulungan, talagang nanonood pa siya. Kailangan niyong tawagin sina mama at papa para disiplinahin siya. Sinong nagsabi na hindi ko alam? Ipapakita ako sa inyo ngayon. Osige, ikaw na si Shen Genius. Kapag hinalo ang dalawang solusyon, maapektuhan ang data ng eksperimento. Paano maintindihan ang isip ng henyo? May dahilan siya siguradong. Ano bang alam mo? Tawag dito ay inobasyon. Walang pagunlad kung walang sakripisyo mo BA. Ngayon, alam ko na. Shintion kai. Nakita MOBA kung ano ito? Ano mo makikita ito gamit lang ang mata? Hydrogen, Carbon, nitrogen, oxygen. Shen Tianqi. Ang ating kurso ay Biomedical Science. Bakit mo ito binabalikan? Natutunan sa high school, periodic table ng chemical elements. Lahat ng pinag-aalan. may pagkakatulad. Huwag masyadong mahigpit. Dapat marunong mag-adjust, alam mo. Ganun pala. Talagang iba ang galawan ng mga henyo. Dapat ag-aralan agad. Junior, sinabi mong ito'y mga basic na materyales sa eksperimento. Wala itong tulong sa pananaliksik. Ano pa ang kailangan mo sa susunod? Shen Mingshang, hindi ko na kailangang kumilos, mapapahamak ka na mismo. Sodium hypochlorite. Ito ay pampaputi at disinfect. Nakakalason sa selula. Kaya linis na lang, ang dali lang naman. Ay hindi, bawal yan ay dagdag. Anoing nangyari? Bakit tumunog ang alarm? Narinig kayo too. Parang sa laboratory ni Shen ang may pagsabog. Shen. Baka sumablay ang eksperimento. Hindi dapat. Kahit sumablay, hindi naman dapat sumabog. Si Shen. Bakit mo nilagay ang sodium hypochlorite sa cell preservation solution? Shen Genius, alam ng lahat na sumasabog ang pinagsama nitong dalawa. May hawak ka na higit sa 40 petent. Nagawa mo na napakaraming eksperimento, hindi mo pa ba alam ito? Gusto mo bang turuan kita? Hindi kayo BA alam yan? Nonalang ako. Naglagay ako ng neutralizer. Sinusubukan ko kung sumasabog ito. Oh. Gana pala. Sabi ko na nga ba, paano magkakamali si Shen Chan sa ganitong simpleng bagay? Shen Qinglei, bagong graduate, anong karapatan mong questionin si Shen Chan? Aking 8. Makikitid ang utak at laging gusto'y manalo. Huwag niyo na siyang sisihin, sanay na ako. Ayos lang, aksidente lang ito. Shen Qinglei, pumasok ka lang dito dahil koneksyon mo. Espesyal ka lang nakapasok sa lab dahil sa kapatid mo. Kung gusto mong manatili. Kung ayaw, magbitiw ka na lang. Shen Chan, ituloy mo na ang project. Kampante ako. Hinihintay ko na lang sa kalahating buwan para ilabas ang resulta. Sa oras na iyon, magiging pinakadakila kang bayani ng Gushi. Tama. Bukas, huwag kalimutan ng baguhan pumunta sa medical check-up bago magtrabaho. Kailangan namang Si Shen Qinglei ng kaunti pa. Tulungan akong gawin ang eksperimento nito. Shen Mingzhang, nabuhay ka sa pag-asa sa akin sa Research Institute dati. Ngayon, tingnan natin kung paano mo tatapusin ito. Monsieur Gu, lead si yung miss. Ako na lang pupinta. Sobra delicado kung ikaw mismo. Malapit na ang 3 taon na. Pharmaceutical, innovation semi. Tao gustong gumawa ng laban sa'yo. Walang problema.
Mga empleyado ng NARS Research Institute, lumapit for blood test dito. Tabi. Dali, tabi. Bilisan ng pagtabi. Dali, tabi. Assistant Sue. Ilipat lahat ng renegative na dugo sa blood bank agad. Kuna agad. Maari ba itong... Ang taong nasa kama ng ospital ay si Chairman Gu. Sa panahong ito ng aking nakaraang buhay. Mukhang may pumanaw na nga mula sa pamilya Gu. Maari kayang ito ang namatay. Si Chairman Gu pala. Gumawa ng daan dali. Ulien sila. Kung hindi magigising si Chairman Gu, papatayin silang lahat kasama niya. Assistant Sue. May nangyari kay Chairman Gu. Si Chairman Gu ay linlang na makalabas. May nagsabi na may baka si senyorita. Pero nahulog siya sa patibong. Hindi ko akalain, mukhang malamig at walang pakiramdam si Chairman Gu. Masunurin siya sa anak na babae. Talaga bang may mangyayari sa kanya? Doktor, may problema. RH negative na dugo sa... Ay hindi mahanap. Wala nang reserbang dugo. Humingi sa katabing lugar ngayon. Pinakamabilis na dating na kalahating oras, pero di nakakayanin. Kalahating oras. Mergu, wala na. Kung mamatay siya sa ating mga kamay, hindi tayo makakapagpatuloy. Gawin ang lahat ng paraan, humanap ng dugo. Ngayon din, hana agad. Bilisant. Nahanap na. Marone dito. Parazon blood type NI Shinchingli at Mr. Gu. Nahanap na. RH negative. Nahanap na. Sino? Shen Qingli. Miss Shen. Sa ospital, ikaw ang may kaparehong dugo ni MR Gu. Pakiusap, tulungan si MR Gu. Basta magising lang si MR Gu, magiging dakilang tao ka ng buong Gu Group. Huwag kang mag-alala. Empleyado ako ng Gu Group. May tungkulin akong iligtas. Salamat sa iyo. 30% na kita ng Gu Group kada taon ay para sa kawanggawa. Ang mabubuting tao ay dapat makakuha ng Mabili. ihanda ang dugo. Miss Shen, baka medyo mahilo ka. Iminumungkahi ko magpahinga ka muna bago umalis. Salamat. Miss Shen, Young Paro Essay, Braso Mo, Birthmark via Yan, Paring Nikita, Ko na Yundadi. Siguro nga. Hindi rin ako sigurado. Magpahinga ka muna. Narinig mo na, ang nangyari kay Chairman Gu ay dahil sa balitang nawawala ang anak niya. Kaya siya na-ambush. Ah, sandali. Birthmark na par. Anak and I boss Gu may birthmark na paro essay palette. Basta tama ang clue, may pabu. Sino ang magiging maswerteng tao? Si Miss Shen nag-donate ng dugo. Ang kanyang blood type ay RA negative din. May birthmark na paro essay. Baka siya talaga ang tunay na anak ni Boss Gu. Ano sinabi mo? Sigurad. Kitang-kita kayo. Agad kunin ang sample para sa ENA testing. Lumabas na ang resulta ng testing. Nahanap na. Nahanap na. Nahanap na si Director Gu. Nahanap na ang tunay mong anak na babae. Nahanap na si Director Gu. Nahanap na ang tunay mong anak na babae. Sino? CMS, Shen Qingli. Siya ang nagdonate ng dugo sa'yo kanina. Nathan Sia, gusto ko siyang makita ngayon. Opo. Tari, ang iyong apo. Natagpuan na. Ilok ang lahat ng exit sa ospital, hanapin kaagad ang dalaga. Ano? Naku, hindi ko inakala na makikita ko pa ang apo ko. Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa ospital.
Lahat ay lumabas ang tagapagmana ng Gu ay bumalik lumitaw siya sa ospital kailangan nating makuha ang unang balita. Pinuno ng gunatagpuan, pamilya sa unang ospital, pangkaraniwang batang babae, magiging mayaman. Malapit nang manahin ang bilyong ari-arian, sino nga ba ang guna tagapagmana? Hintayin natin ang mga kaganapan. Pigilan ito. Nahanap mo na ba ang binibini? At tuloy na maghana. Tagapangulogu. Nakalabas na ng ospital ang dalaga. Mas mabuti pa sigurong umalis na sila. Mga pangunahing pamilya at media. Nakarating na sila sa ospital. Hindi ibunyag ang pagkakakilanlan ni King Lisa ngayon. Tandon. Patahimikin ang mga tauhan. Oh, Gu Yonsu. Nasaan ang apo ko? Umalis? Ano? Pinayagan mo siyang umalis? Hindi ko pa siya nakita, Ginoo. Malapit na ang 3 taon na inovasyon na sumit ng medisina. Ang nasa likod ng pumatay sa akin ay hindi pa natukoy. Magante pa. Naku. Ang sumit ay nagtipon ng pinakamagaling na mga dalubhasa sa mundo. Ilalabas din ng mga instituto mula sa loob at labas ng bansa. Ang mga makabagong resulta. Kung wala kang bagong resulta, sayang lang ang pagpunta mo, mas mabuti pa. Dalhin mo ang apo mo para magpakilala sa akin. Noon wala, pero ngayon siguradong mayroon na. Maglalabas kami sa sumit na ito ng gamot na nakatuon sa Alzheimer, gamot na target. Totu. Si. Kapag nailabas na ang gamot na ito, ang aming kumpanya ang nangunguna sa sumit hahaha. Alam mo ba kung sino ang namumuno sa proyektong ito? Hindi siya ang dati mong tauhan. Paano mo natuklasan ang henyo na ito? Yun ang apo mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Ziga ay naku. Diyos ko, may tagapagmana na sa pamilya ko, hahaha. Kapag natapos na ang sumit, dapat kaagad. agad-agad. Dalhin mo ang apo ko para makita ko. Sige. Totu Bayang sinasabi mo. Maglalabas ang family ng gamot para sa Alzheimer. Oo, totoo yan. Pero ngayong araw, Isa ito sa 10 sakit sa mundo na walang lunas. Kung magtagumpay ang Gu Corporation sa paglabas ng gamot, mapipinsala ang Lin Pharmaceuticals natin. Guyanzu. Maswerte Catalaga. Ni sa aksidente sa sasakyan, di kita nakuha. Ngayon, nakabuo ka ng target na gamot pa. Gawin ang lahat ng kailangan para makontak ko na mamahala sa proyektong ito. Oo. Ako ang responsible sa Lin Pharmaceuticals. Ibigay mo lang ang research mo sa amin. Bibigyan kita ng 1 bilyon pabuya. 1 bilyon. Siempre. Kung gusto mo, pwede kang magtrabaho sa Lincor. Bawat buwan, bibigyan kita ng 8 digit na sweldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 milyon. Haha. Oh, Ito ay maliit na handog mula sa pamilya Lin. 1 bilyon. Bayad sa 30 milyon dore ng malinis na 70 milyong kita pa. Yaman na talaga na. Saish, tumapayag ako. Gusto ka aussi Shen Tianke, tant marunon kumilala. Shen Kingli, nasa Research Institute ka. Bakit hindi mo tulungan ang kapatid sa pananaliksik? Alam kayo ano? Alam na wala siyang kakayahan at isang inutil na hampas lupa. Shen Kingli, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sabine Research Director Shen, Gawain ito NG kapatid. Sa anong bata? Shen Qingli. Palagi mong pinahahalagahan ang kung hindi mo ako tutulungan, ipapalayas ka ng mga magulang ko at gagawing asong walang tirahan. Shen Kingli, sinira mo ang kasal ni Mingshang noong nakaraan. Dapat ay gumanti ka man lang sa kanya. Wala kaming kailangan sa iyo. Hiling namin na tulungan mo ang kapatid mong tapusin ang pananaliksik. Suminggol. Ang pamilyang ito. Saan mo kinukuha ang kumpiyansa mo? Wala akong oras. Kung istorbohin niyo pa ako. Naniniwala ka ba na ngayon din? Ipapakita ko ang totoong ugali ni Shen Mingshang. Basta talungin mo lang AKO.
Bibigyan kita ng 5 milyon. Kung tama pagkaalala ko, ang utang niyo sa dowry ng pamilya Lee, wala pang bayad di ba? Saan kukuha ng 5 milyon? Huwag mo nang intindihin yan. Sige. Kailingin kayo na yung pera na yan. Walang utang na loob. Tinutulungan mo ang kapatid mo. Humihingi ka. Hindi ko gagawin kung walang bayad. Neko. Ibibigay kayo. Tandaan mo ang usapan natin. Kung hindi, kita palalampasin. Alam kayo na. Gusto kong makita kang bumagsak, kaya una kitang gagawing baliw. Shen Mingshang, gusto mong sumikat? Tutulungan kita. Sa rurok ng tagumpay mo. Ibabagsak kita sa kailaliman. Sa nakaraang buhay, gumugol ako ng 10 taon. Ibinuhos ang lahat ng pagsisika para ma-develop ang gamot kontra cancer. At sa buhay na ito, nais kong ilabas ito 10 taon na mas maaga. Tiwasay, makakahanap talaga ng mas maraming meliligtas na tao. Shen, talino ka, bukas ng summit. Kumusta ang eksperimento? Pwede bang ipakita sa amin? Bakit nagmamadali? May sarili akong plano. Si Shen, kalmado ka sa sitwasyon. Kailangan namin matutunan yan. Hindi namin nakita eksperimento mo. Hindi namin nakita. Shen, pwede mo ba kaming turuan sa susunod? Huwag nyo akong istorbohin. Alas na. Oy. Nasaan ang research na kailangan ko? Kung susubukan mo ulit ng kahit anong kalokohan, papasubukan kita ng hindi mo makakaya. Kung hindi ka naniniwala, pagtanong ka na lang tapos malalaman mo. Boss Lin, Nakuha ko na ang mga bagay. sige pairing na kayo. May taong sumusuporta kay Shen Mingshang. Ano nangyayari kay Shen Xian? Bakit hindi pa siya dumating? Hindi na siya darating. Anong ibig mong sabihin? Haha, naku. Matagal na tayong di nakita, Shen Director. Shen Henyo. Paano kayo nagkasama ni Lin Feng? Hindi mo ba nakikita? Pumunta na siya sa tamang landas. Tama, nga pala. Ang Pledge of Allegiance ay ang gamot para sa Alzheimer. Ano? Shen Henyo, bakit mo ginawa ito? Ang tawag sa ginagawa mo ay pagtataksil. Mag-ingat ka't baka tumawag ako sa pulis. Research na ginawa ko mag-isa. Kahit katiting na kinalaman. Kayo. Kaapat dapat ba kayong tumahol dito? Ikaw. Sijna, tama na. Kailangan maghanda para sa susunod na press conf. Director Shen. Ngayong araw, nakatakdang magtagumpay si Lin. Patawada. Ikaf. Galing Kanayon. Shintian. Basta matagumpay ang summit na ito. Ang natitirang bayad agad na ipapasa sa account mo. Ew. Leader, paano na ito? Nasubmit na natin ang proyekto. Aitong si Shention. Nagpaundar pa si Shen Mingzang. Paano tayo kapag wala maipakita? Ano sasabihin ng mundo sa Gus? Ang mahalaga ay hindi kung paano nila tingnan ang Gus. Si Lin Feng, tinitingnan niyang kaaway ang Gus. Nasa kanya ang target drug. Kapag tumawag siya ng suporta, Sa target na gamot, naakit ang global researcher. tayo'y nasa panganib sa gugru. Huwag kang magmadali. Ang bagay nila ay isang kalahating tapos lang. Hindi mo kailangan magsagot. Si Shen Mingshang ang nag-solve ng problemang sa atin ng 10 taon. Paano magiging kalahati lang? Ang mga na-research ko. Alam kayo kung Ay naku, anong oras na ba ito? Huwag ka naman masyadong magyabang, pwede ba? Ay ko, isang S-twin, buong araw ka sa Research Institute. Tingin dito, tingin doon, saan ka ba talaga nagre-research? Tama na, huwag na kayong mag-away. Dumating na si MR Gu. Mr. Go.
Yang inaral namin. Yung gamot na target para sa Alzheimer's, kinuha ni Shen Mingxiang at binigay sa Lin Pharma. Sino SI Shin Mingzhong? Zia Yong. Talentong nakalutas sa problema na nagpapahirap sa atin ng 10 taon. Ako'y bulag na hindi ito nakita. Hindi ko nakita na siya ay espiya ng Lin Pharmaceuticals. Bulag ka rin talaga. Mali ka pang makilala kung sino ang sumagot ng tanong. MR Lu, sinabi niyo na ang sumagot ay taga Southern City. Siya, BA1. Ako ang sumagot ng tanong sa PISA. Ano? Paano nangyari na ikaw ang sumagot? Hindi ka isang estudyante lang sa Ako mismo ang nakakita niyan. May problem a BA? Totoo bang ikaw ang nag-research sa target na gamot na yon? Bakit napunta ito kay Shen Mingxiang para ibigay sa mga Lin? Half-finished na produkto lang ito. Kapag inilabas ito ng Lin Pharmaceutical ninyo, nakakahiya lang ito, mawawala pa ang tiwala ng publiko. Kahit na mabigo, sulit pa rin ang pansin ng mga siyentipiko sa buong mundo. Mas mabuti pa kaysa sa wala tayong maipakita. Qingli backup plan pa? Marone. Pakisuyo kay assistant na pumunta sa Research Institute para kunin ang isang bagay. Chairman Gu, manawala ka sa ang bagay na ito. Siyang magpapayanig sa mundo. Piya. Hindi ko naisip na dating si Ginoong Gu mismo. Bati na rin sa Ginoo. Sa wakas natagpuan na ang anak na babae. Di ba ang huling clue ay malaki ang naitulong? Ang malasakit ni Ginoong Lee. Tiyakin kong makahanap ng pagkakataon. Ginoong Gu, masyado nyo naman ako pinapurihan. Ano kaya ang ilalabas ng inyong bagong department ng pagsasaliksik ngayon? Wala kang pakialam. Ngayon, paki-welcome natin ang direktor ng Lin Medical para ipaliwanag ang kanilang bagong pananaliksik, isang malaking palakpakan. Magandang araw, Shen Mingxiang, Director ng Lin Pharmaceuticals. Ang pananaliksik na ipapaliwanag ko ngayon ay tungkol sa Alzheimer's disease. Si Shen Mingxiang, ang henyo na may higit 40 petente, simula 15 taong gulang. Baka tungkol ito sa gamot para sa Alzheimer's syndrome. Paano nangyari yun? Maaming henyo at siyentipiko ang di nakahanap ng solusyon. Paano niya ito nagawa? Tama ang hulanayo. Ito ay gamot na target ang Alzheimer's. Ano? Tutun gabi ito? Talaga bang nagawa niya ang gamot para sa Alzheimer's? Hindi ko inasahan na sa buhay ko, makikita kong magagamot ang Alzheimer's. Kung totoo ito, magandang balita para sa buong sangkatauhan, Boss Lin. Nagawa niyo ang isang napakagandang bagay. Ito tungkulin namin. Hahaha, Lin. Ngayon ay talagang sikat kami. Suzuno sila. Tiyak na itatarget tayo. Qingli, ano yung bagay mo? Kumpiyansa ka bang talunin ang Lin Pharma? Huwag magmadali, hayaan nating lumipad ng kaunti ang bala. Sa nakaaang kalahating siglo, umabot ng 6 na trilyon ang pandaigdigang puhunan sa pag-aaral ng Alzheimer's. Ngunit ang mga aprobadong gamot ay bilang lang sa daliri. Ang dahilan. Iyan ang ipapaliwanag ko ngayon dito, at iyan ang pag-uusapan ko ngayon. Para sa Alzheimer's, Na target na gamot. May pak-isa na si Mama. Tay, napanood mo na ba ang balita? May bagong gamot para sa Alzheimer's. Tignan mo ang anak natin. Pagkatapos ng araw na ito, malalaman ng buong mundo ang pangalan ng anak natin. Ang gamot natin ay sinira ang sumpa ng irreversible na neurodegeneration. Hindi ito pagpapabagal, kundi tunay na paggaling. Mula ngayon, ang pangalan ko, si Shen Mingxiang, ay maaalala magpakailanman. Simulang gayon, ang pangalan mo, Shen Mingxiang, ay mapapako. Sa haligi ng kahihiyan. Salamat sa makabagong talumpati ni MR Shen. Magpahinga tayo ng 10 minuto. Magandang ginawa mo. Chairman Gu, patawad sa kakulangan ng Lin Group. Kung may bagong pananaliksik din kayo, pwedeng ipakita nyo. Oo. Narinig ko kay Director Chen.
Parang may inihanda ka ring gamot na mas advanced pa sa akin para sa Alzheimer's. Pwedeng ipakita. Patingin sa lahat. Ganito bang hilaw na produkto na ilalabas at manggulo sa publiko? Ano ba, sobrang atat na ba kayo? Sino ka pa questionin kami? Nagdududa ka ba na hilaw pananaliksik ng Linz Pharma? May ebidensya ka ba? Ako ang gumawa nito. Ano gusto mong gawin? Shen Kingli, estudyante ka ng kolehiyo. Gusto mo bang paalisin ka ng mga magulang mo? Bakit ka ba, sobrang kaba? Director Lin, sa industriya natin, mahalaga ang patas na kompetisyon. Kapag puno ka na ng kalokohan, balang araw babalikan ka rin nun. At saka, itong gamot para sa Alzheimer, paano mo nakuha yan? Alam na alam mo yan. Habang anito kayo, lagi kayong mauwi sa wala. Tumigil ka. Sino ka pa questionin ang Lin Group? Narinig ka o bachelor degré Kalang. Associate degré NG. MRGU, kahit kulang ang tao sa inyo, hindi naman pwedeng tumanggap ng undergraduate lang. Kung talagang ang wala na, paano kung bigyan kita ng ilang tao? Itong mga kabataan. Kang medio hambog, so what? Mas mabuti na yon kaysa fake o paimbabaw. Isa pa, may dahilan naman siya para maging confident. Mukhang kampante kayo, gusto kong makita kung anong maganda ang magagawa ninyo, GU Corporation. Kung hindi makakalamang ang gawa ninyo sa amin sa Lin Pharmaceutical, kailangan niyong umalis sa industriya ng gamot. Kapag pinagdudahan ng Lin, may kapalit yan. Sir Gu, hindi pwedeng pumayag dito. Bagong gamot ang Alzheimer's target drug. Zipak mag-aral si Shen Kingli, dehado PRin. Talagang talo ang kumpanya natin. Chingli. Gaano ka kumpiyansa ka? Sir Gu, sinabi kayo na noon. Hindi ko hahayang mabigo ang investment mo, maniwala ka sa akin. Itong tiwala sa sarili. Walang duda, ikaw ang anak ko. Okay. Mr. Gu. Ay. Kahit gaano pa siya kagaling, sa loob ng 2 linggo, hindi magagawa ni Shen Kingli ang 2 mahalagang pananaliksik. Sa akin lang ang karangalan ngayong araw. Hello sa lahat, ako si Shen Kingli, mananaliksik ng GU Research Institute. Ngayong araw, ipapahayag ko ang tungkol sa bagong lunas para sa kanser. Ano ang narinig ko? Lunas para sa kanser. Hindi magawa ng mga nangungunang team sa mundo, pero sinasabi niyang natapos niya ito. Kaloko ito. Mr. Gu, ang mga galing sa Research Institute, parang nananadya lang. Pinagdududahan pa kami. Shen Kingli, kaya gano ka pa Catalino. Hindi mo kaya sa ilang araw lang gumawa ng gamot sa cancer. Grabe naman ang kasinungalingan mo. Gamot sa cancer. Kwentong kutsero. Ang bata mo pa. Alam mo ba ano talaga ang cancer? Pag-activate ang proto-oncogene SA cat. Dagdag pa ang inactivation ng tumors. Ang pag-accumulate ng mutations na lampas sa high-flick limit ay magdudulot ng genetic mutations. Gamma histone deacetylase inhibitors buhay silent tumor suppressor genes. Targeting PD-1. At CTLA for NOS smart nanobodies. Ito. Gamot sa cancer. Parang ang galing-galing ng explan sa teorya ng agham. Imposible itong mangyari. Gusher. Bakit mo hinahanap ang tulad mo? Gusto mo bang pagtawanan ang pananaliksik ng Huaguo? Ang Gushi ay narinig na ang Linshi Pharma ay nagdevelop ng gamot para sa Alzheimer's, kaya nagpapanik sila. Sa desperasyon, kung sino ang humingi ng tulong ang madidiskrasya. Patay na. Gudong, bakit mo pinayagan siyang umakyat? Ang Shen Kingli, paano nasabi na nag-develop siya na? Luna sa cancer? Hindi naman ako nagmamadali. Bakit ikaw? Direktor. Nangunguna na tayo sa ratings. Online viewers sa livestream umabot na ng 3 milyon. Bagong record ito. Talaga? Umehusay. Akala ko pareho lang sa dati ang sumit na to. Pero si Shen Kingli, biglang dumating at tinulungan tayo. Ay, play pa rin. Pero, pagkatapos ng ads, dapat drama na ang palabas. Tangga KBA? Mas mataas ang ratings ng sumit kaysa sa drama. May kutop ako. Makakagawa tayo ng kasaysayan ng ratings sa aming channel. Sinasabi mo ba na totoo ang gamot laban sa cancer na ito? Huwag mo nang alalahanin kung totoo o hindi.
Basta mataas ang ratings, okay na yan. E paano kung tutunga? Kung ganong, si Shen Qingli, ang magiging pinakanapapansin na tao sa buong mundo. Magiging sikat at kilala sa kasaysayan. At ang lahat ng dumalo sa summit na ito, kasama na tayo. Lahat ito ay mapapasok sa aklat ng kasaysayan. Tingnan dito, may nagsasabi na kagawa siya ng espesyal na gamot laban sa kanser. Totoo ito? Baka kwento. Kung hindi, walang balita, tapos bigla na lang natuklasan. Tingnan nayo pa, Guro. Si Shen Qingli, Guro, kilala niyo po siya? siya yung sinabi ko sa inyo, dating estudyante namin. Yung tinatawag na henyo sa mata ng lahat ng henyo, 1,000 taon bago makatagpo ulit. Mga kasalukuyang teorya sa siyensya ay hindi pa rin may sakatuparan. Wala naman kasing gayon sa mundo na ang mga impormasyon tungkol sa paggamot ng kanser ay puro pawang panlabas na pag-aaral. Sino ka? Gusto mo bang questionin ng global na siyentipiko at nagkakaisang desisyon nila? Napakamakapanghas mo na questionin ang mga nangungunang siyentipiko sa mundo. Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mukhang magsasaka na ang Research Institute nyo, MRLU. Sentro ng siyensya ang pagtatanong. Tinanong ni Newton kung bakit kaya mayroon tayong grabidad. Si Madam Curie ay kumwestiyon sa hindi posible. At ang radium ay nagbigay liwanag sa gabi. At ngayon, tinatanong ko ang hindi may papalaban na kanser ninyo. Kaya nga may gamot na panlaban sa kanser. May karapatan kang magduda, pero ito ay isang innovation summit. Mga nangungunang eksperto mula sa buong mundo ang nandito, habang ikaw isang batang babae. Gusto mong labanan ang mga eksperto sa mundo. Ikaw ay nagtatangkang labis. Siyensya batay sa katotohanan. Kahit tanong kayo, batay sa kasalukuyang mga nailathalang papel, naisalang-alang niyo ba ang special na gamot na ito sa klinikal na pagsubok? Kait hindi pa, pero. Dahil gaya. Kung ganon, ang mga kasalukuyang papel ay tila walang halaga sa akin. Hindi ba sa'yo rin? Ang anti-cancer gamot mo, dumaan ba sa clinical na eksperimento? Basura lang yung ganyan. Mas may pakita kang totoo para makita ng lahat. Hindi kailangan ng larangan ng siyensya ng gaya mong puro, satsa at walang alam na basura. Kung nagbibiro ako, malalaman niyo rin maya-maya. Pero bago yan. Tignan niyo muna ito. Saan dadalan yan? Oo, bilisan monta. Bili. Shen Qingli, sa ganitong oras pa, pinapakita mo pa ang video na to. Sa kasalukuyang mundo, posible gumawa ng epektibong gamot laban sa kanser. Pero ang problema ay, ang mga selula ng kanser ay nagtatago sa mga normal na selula at sobrang galing magdiskis. Pag inom ng gamot ay parang pinipinsala mo ang kalaban na 800. Pero ikaw rin ay nasasaktan ng Yan ang problema. Bakit pagkatapos na malakas na gamot, hindi maganda ang epekto sa klinika, pero grabeng nakakabahala ang mga side effects? Kaya ang kailangan natin ay hindi lang isang bala na makakapatay ng cancer cells, kundi nanorobot na kaya ang tumpak na pag-target. Alam na ng lahat yan. Sila sa Amerika, Naisip nila ang nanotransport scheme. pero nitong 20 taon, hindi nila nagawa. Akala mo ba teorya lang para bulahin kami? Nagawa kayo na. Ano bang basihan mo para sabihin na gawa mo na? Imposible ang mga robot na yan. Nanorobot. Guro. Sabi mo talagang hindi magagamot ang kanser. Sa kasalukuyang kakayahan ng pananaliksik, parang imposible gamutin ang kanser. Pero sa hinaharap baka hindi. Guro, huwag kang mag-alala. Boston andito, AK. Gagawin ko ang lahat para makagawa ng gamot laban sa kanser. Talaga bang nagawa monta? Guro, ano ang nanobots? Ano ito? Kahit walang mabisang gamot sa kanser. Dahil sa mga nanobots, maalala ng buong mundo ang pangalan ng leader ninyo. Shen Qingli. Ano ba? Nanobots. Aka-search ko lang, material siya na kayang gamutin ang mga may kanser. Kung totoo yung sinasabi niya, baka ito na yung paglalawan sa buwan ng medisina.
Ang inilahad ni Lin para sa Alzheimer's kumpara sa nanobots ay paang walang sinabi. Tama, ito yung video ng nanorobot na nagtatrabaho sa artificial na dugo. Imposible, ang nanorobot plan iniwan ng Amerika 5 taon ang nakakaraan. Nagawa niya talaga. Paano niya na-develop ang nanorobot? Jinungu. Talagang tinago mo ng maayos. Ano ito? Ito ay drug carrier para gamutin ang cancer. Ito ay sa frontier ng agham. Hindi mo alam? Siyempre alam ko. Pero itong video, hindi natin alam kung totoo o hindi. Ano bang mapapatunayan yan? Tama, siguradong fake ito. Akala mo sa video na yan madadaya ako. Pwedeng pekein ang video. Nasaan na ang espesyal na gamot laban sa cancer? Eto na. Akala ko nakahanap na si King Lee ng espesyal na gamot laban sa kanser. Si King Lee nyo, talagang hindi halata ang talento. Hindi piwit. Imposible. Aba, talagang swerte ang mga ninuno nyo. Grabe, ang galing ng 2 batang ito. Oy, anak. Umiwi ka na. Yung pinsan mo, malapit nang maging bigatin. Chang Bowen. Tawag ka PA? Bakit? Guro. Alam ka upo, nabigo ka o kayo, pero tiyak ko, ang mga estudyante ko magiging ikarangal nyo. Nanorobot espesyal na gamot laban sa kanser. Sadyang inosente ka pa rin gaya ng dati. Hindi kita kinikilala bilang estudyante. Jinung Brown. Ikaw, German academician, tumatawag sa akin? Congrats da sabi. Ayod yan sa Nakatuklas ng gamot laban sa kanser. Espesyal na gamot laban sa kanser. Loob ng daang taon, imposibleng magkaroon ng tagumpay. Ang kanyang estudyante ay nakagawa na at nalaman pa ng buong mundo. Kakahiya talaga. Nagkaproblema ng ganito sa summit. Gusto kong makita kung paano susugpuin ng Gu Corporation ito. manager. Ratings nangunguna sa internet, lampas 10%. Si. Bukod pa diyan, gumawa si Shen King Lee ng nanobots at ipinakita pa ang video ng kanilang trabaho sa loob ng 5 minuto. Tumanggap na ng komunikasyon mula sa 70 bansa ang bansa at interesado sila sa pag-iral ng anti-cancer na gamot. Ngayon, mahigit 30 bansa na ang may research team na papunta sa China sa Kyoto. Ilagay nyo muna lahat ng ginagawa nyo saglit. Kung totoo ang anti-cancer na gamot, ito ang araw na matatandaan sa kasaysayan. Wow. Agad kayong gumawang 10. Hindi 20 pagtutok na grupo para siguradong saklawin mula iba't ibang anggulo, mula detalye hanggang sa kabuuan. Iulat ng malinaw ang buong bagay na ito. 3D printer ang human body model. Siguradong familiar kayo dito. Ganap nitong ginagaya ang ating immune system. At sa loob nito, naglagay ako ng bioluminescent gel tumor. Sa pag-inject ng special na gamot, makikita natin sa malaking screen ang pagbabago ng cancer cells. Ipakita sa lahat. Walanda Patanyan, Puropan Bobolalang Yan. Professor Xiang, uy! Kumusta kayo? Sino si Professor Xiang? Mas magaling ba siya kay Prof? Ang una ay kinikilalang akademik. Habang ang dalawa ay teorista lang sa research. Professor. Xiang Professor, Bakin dito? Director Lee. Matagal nang di nagkita. Yung gamot nyo sa Alzheimer's, inapaboran ko. Salamat, Professor Chiang. Pero ikumpa sa anti-cancer na gamot ng Gus, malayo pa kami. Talaga? Gu Yanzhou. Harap ng napakaraming banyagang bisita. Magyayabang ka ba para dalhin ang buong bansang Hua? Maging katawa-tawa sa mundo? At Ikaw, Xing Qingli. Para Kang Bureau si Zhang Bowen. Kayong dalawa, puro yabang lang. Pinakamasama ang kalagayan ni Zhang Bowen. Nagtuturo siya ngayon sa isang vocational school. Ikaw, walang alam sa realidad. Sinabi mo pang ikaw ang nag-imbento ng gamot kontra cancer.
Alam mo ba kung gaano kahirap ang cancer? Alam mo ba kung paano pigilan ang pagkamatay ng cancer cells? Ano ito? May sasabihin ako sa'yo, Professor. Mas magaling ang estudyante kaysa sa guro. Di mo kaya pero akayo, kaya kayo. Nakakatawa, nandito ako pa ibunyag ang kasinungalingan mo. Nanorobo. Nakakatawa talaga. Anti-cancer Nagamo, Nakakatawa. Nandito ako para makita paano mo tatapusin ang cancer cells. Ngayong araw babagsak ang group. At magbabayad ng malaki. Shen Mingzhang. Totoo ba ang kanyang special na gamot? Hindi yata yon. Mukang Indian Gea. Gamot sa cancer, behe, kahit nangungunang mga koponan ng pananaliksik ay hindi nagagawa. Guyanzhou. Kahit di ako kumilos, pangit ang pagkamatay mo. Bawat taon, 10 milyon ang namamatay sa cancer. Kaya maniwala kay Shen Ching. Gamot laban sa cancer. Totoo at epektibo. Hindi ka pani-paniwala ang sinabi, pero mula noon hanggang ngayon, hindi ba ganito ang siyensya? Paisa-isa, palaging bago? Professor Sun, Ikaw. Shen King Lee, okay lang ba ako ang mag-inject ng gamot na ito? Kung totoo, ako ang unang tao sa mundo na makatanggap ng espesyal na gamot. Kung hindi totoo, ako na lang ang tatapos sa palabas na ito. Professor Sun, handa ka na ba? 3 segundo lang at mapapabilang ka sa kasaysayan. Ayos. Kung totoo to, tatanggalin ko ulo ko. Épée. Totoo ngang may epekto. Lodging. Nawala talaga yung mga cancer cells. Totopalatu, Shun Qingli. Anong klaseng halimaw to? Paano posible? Hindi mo sinabing wala siyang espesyal na gamot laban sa cancer? Ako. Nano-robot ito? Ang epekto nito ay kasama ang target na gamot. Tama. Professor Tsiang, ano pa ang masasabi mo ngayon? Professor Tsiang, hindi kailangang mas magaling ang guro. Ang estudyante ay hindi kailangang mas mababa. Napakataas sa'yo. Nakalimutan mo na ang diwa ng pananaliksik. Hindi ko kailangan ang pangaal mo. Shen King Lee, kahit may espesyal na gamot laban sa cancer, paano naman? May gamot akong target. Wala ka namang dapat ipagmalaki. Shen Mingzhang, talagang wala ka ng pag-asa sa katangahan mo. Hindi mo naman talaga inisip na ang binigay kong gamot sa'yo ay TOTO-DBA? Anong ibig mong sabihin? Marlene, matagal ko nang sinabi sa'yo na ang binigay niyang gamot sa'yo ay hindi pa tapos. Kapag may kadeal ka, hindi mo ba sila tina background check muna? Shen Ting Lee, bakit sinabing peke ang gamot galing sa Lin Pharmaceutical? Kasi, Shen Qingli. Oo, Ikaw ang nag-imbento ng gamot kontra cancer. Pero bakit mo nasabing fake ang akin? Shen King. Walang kahit anong ebidensya na ang target na gamot ay siya ang nag-research. bakit ka kinakabahan? Baka natatakot ka na ipagsabi ko na ang binigay mo sa Lin ang target na gamot na ako ang nag-research. Ano? Baka target na gamot ikaw din nag-research. Shen King Lee, bakit hindi mo na lang sabihin na lahat ng gamot sa mundo ikaw ang nag-develop? Nakakatawa. Si Shen Mingzhang, kahit masama ang pagkatao, may hawak pa rin na 40 patent. Nakikita nyo lang na si Shen Mingzhang ay may hawak na 40 patent. Pero hindi mo alam ang mga patent na ito. Laha ay Pagari and I Qingli. Si Mingzhang ay binalot lang para magmukhang henyo. Hindi tama ito.
Kung totoong si King Lee ang nag-research, bakit sa huli kay Lin napunta? Walang sinuman ang magbibigay ng kanilang research ng ganun lang. Nga, kung totoong ikaw ang gumawa, bakit mo binigay sa akin? Siyempre dahil sa tao sa likod mo. Diba, Lynn? Sayang, hindi mo pa alam ang partner mo. Isa lang siyang hanggal. Chief, huwag maniwala sa kanya. Ako nag-research ng target drug. Sige nga, sabihin mo. Ano ang core mechanism ng target drug? Si-je sais bien mot. Gayon, tatanungin kita, ano ang core mechanism ng target drug? Sabi mo ikaw ang nag-research nito, kaya maaari mo bang sagutin? Paano mo nagawang mag-cross ng blood-brain barrier ang gamot? Anong delivery system ang ginamit mo? Liposomes PA o nanoparticles? Gaano katagal ang protein expression na target? Ilang oras? Kaya pala si Shen Mingxiang, kahit basic na gamit sa eksperimento, di niya alam gamitin. Di niya kilala lahat ng region. Wala siyang kaalaman. Pati pagpasok sa Gus Research Institute, nang agaw lang siya. Nang patent ni Shen Qingli. Hindi totoo yan. Indi, yan totu. Yung mga patent na yon, kusa niyang ibinigay sa akin si Shen Qingli. Di pa Nga, di mo siya pinilit, pero ang mga magulang mo, sa pangalan ng pamilya, binihag at tinakot ako. Pinilit akong ibigay ang resulta ng research ko sa'yo, kundi di na daw ako anak nila. Hanggang gayon, gusto niyo pa ring patuloy na magpapasasa sa dugo ko. Talaga bang iniisip niyo na madaling lokohin ako? Ganun pala siya nabuhay sa lahat ng mga taon na ito. Ang mga magulang ni Shen family, hindi lang pabor sa mga lalaki, kundi pa ang may sira talaga. Una, Ang anak na babae ay matalino na maaring may tala sa aklat. Ganyan ang trato sa sarili nilang anak, nag-alaga sa walang kwentang anak na lalaki. Hindi ba si Shen Qingli anak din nila? ano bang sinasabi niyo? Si Shen Qingli ay talagang tao ng Shen family. Shen Qingli. Huwag ipaalam ang kahihiyan ng pamilya sa iba. Hindi ka ba natatakot na pagbalik mo? Hindi ka palalampasin ng mga magulang mo. Shen Mingxiang. Bukod sa paggamit ng magulang para takutin. Ano pa ba ang kaya mo? Basta ba gumagana, ayos lang. Hanggang gayon, inisip mo pa rin na kaya mo akong takutin. Sa kabaliktaran, gusto kong mapahiya ka at malaman ng lahat. Na ikaw eh. Isang walang kwentang tao. Papahiya kita at ang pamilya mo sa buong China. Shen Qingli, ikaw, nawalang kwenta. MGA Tao. Dalhin niyo siya palayo. Ito'y opisyal na ban sa akin palayain. Sinumang mag-empleyo ay makakalaban sa Go Group ko. Qingli, napakasama mo hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Guyunzao, mahusay kang tao, kumuha ng huwad na henyo para linlangin ako. Ngayon, umamin akong si Lin Feng ay nagkamali ng paghusga. Tingnan natin. Biyay. Talagang kapalaran lang. Sinasabi ko kay Emarlin na bumalik at magbayad utang kung hindi gatatim pagbawyan. Malamang na mahaharap si Ge Lin sa pagkawasak at kamatayan. Qingli. May iba pa akong sasabihin sa iyo. Guro Shen, tanggapin mo sana ang aking Prof. Sorson, hindi mo kailangang gawin yan. Tawagin mo na lang akong Qingli. Qingli. Ngayon sandali upang masaksihan kasaysayan. Ngayong gabi, magugulo ang buong mundo dahil sa pangalan mo. Pinatibay ang aming posisyon bilang tugatog ng industriya. Karapat-dapat akong magbigay galang. Prof. Sorson. King Lee, Dati, hindi ko nakita ang talento mo. ikaw ang tunay na henyo. Si-je na. Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Maghanda na tayo, babalik na si Miss sa bahay. Oh. Hintayin mo ako sa labas. Sino tu, Angeksona. May bigatin ba dito sa kanto natin?
Parang siya yung namumuno sa group, tinatawag na Kyoto Flame King. Balita ko nahanap na anak niya. Baka naman dito nakatira ang anak niya. Sa International Pharmaceutical Innovation Summit ngayong araw, naging isang skandalo sa industriya ang nangyari. Si Mingjong Shen Dating Group, ang malungkot na kapalaran, ay nagbago na. Nakatanggap na rin ng nararapat na parusa ang pamilyang Shen. Parang. Kailangan ko ring hanapin ang pamilya ko. Gino Anggu. Bakit ang init ng yakap ni Ginonggo? Gino Anggu. Andito ka ba para magpasalamat? AKO. Shin Qingli. Ako ang iyong ama. Tari. Papasukin mo naman AKO sandali. Sige. Samgaya taon na to. Natitious mo laha. Nung araw ng physical exam mo sa trabaho, alam ko na ikaw ang anak ko. Pasensya ngayon lang kita nakita. Nagulat din ako. Ang birthmark mo sa kamay. Meron din ang nanay mo. Nung araw na yon sa South City, dapat noon pa lang ay nakilala na kita. Pasensya na, hindi maganda ang ugali ko noon. Walang problema. Matagal na kitang hinahanap. Ang nanay mo, noong 1 taon ka pa lang, ay pumanaw dahil sa sakit. Nasa gitna ng krisis noon ang pamilya ko. At sa panahon na iyon, ang mga kalaban ko. Kinaha ka. Qingli. Uwi ka na kay tatay. Gamitin ko ang natitirang buhay ko para bumawi sa'yo. Kamusta, Tari? Shen Qingli. Ano bang nangyari sa live ngayon? Sino ang nagpaalam ilabas ang espesyal na gamot laban sa cancer? Sinabi ko ba sa'yo na ang resulta ng iyong pananaliksik ay pa sa kapatid mo? Ano ang plano nayo? Ginoong Gu, ang namumuno sa Gu Group. Hari ng impyerno sa Kyo, isa siyang lumikha ng Gu Empire. Paano siya napunta? Sa batang patay na yan. Sa harap ko pa. Binubugbog niyo mga tao ko, iniisip niyo ba patay na ako? MGA Tawemo? Shen Qingli, ano ba talaga relasyon mo kay Monsieur Gu? Wala kang pakialam. Shun Qingli. Bakit bigla kang naging matapang? Kaya pala big time na siya ngayon. Di nakakapagtaka na di iginalang ang mga magulang. Shen Qingli, wag mong isipin na dahil lang sikat ka na ngayon, ay kaya mo na akong labanan. Ako ang tatay mo, sumama ka sa akin at linawin mo sa media na ikaw ang may gawa ng lahat. Parang hindi mo na ata ako iginalang, Mr. Shen. Monsieur Gu, anak Kao si Shen Qingli, atakin si Yandini Disciplina, pribado neming Guzapan ito. Sumusobra ka na sa pakikialam. Sino nagsabi na si Shen? Anak mo? Kung tama ang impormasyon ko, inaampon ninyo siya bilang anak. Ano bang sinasabi mo, Ginonggo? Si Shin Qingli ang anak ko. Anong ampon? Walang ganon bagay. Kayong pamilya, talagang walang kahihiyan. Kung wala akong ngayong halaga sa inyo, hindi ko alam saan na ako pupulutin. Uwi tayo at usap. Ayoko, hindi ako uwi sa'yo. Hindi ka ba babalik? Gusto mo bang sumama sa kanya? Baliw ka na ba? Shin Qingli. Lumakas na talaga ang loob mo. Huwag mong kalimutan, anak ka namin. Si Shin Qingli ay anak ko. Anong klaseng magulang kayo? Ikaw, ano ang sinabi mo? Si je sais bien mo. Si Shen Qingli bay anak ni Gu Yunzao? Paanong mangyayari ito? Hindi maaari. Alam mo na noon pa. Shun Qingli. ISA Kalang Yampon.
Bakit ikaw ang nawawalang anak ng Gu family? Mr. Shin. Ang bastos ng bunganga ng anak mo. Kitang-kita naman. Marami kang tinuro sa kanya sa bahay. Hihi. Hayaan mong ako na ang magturo sa anak mo. Ikaw na lang. Tama ang sinabi ni Emargu. Ako ang hindi nagturo ng tama. Sa susunod, mag-ingat sa pagsasalita. Natatandaan mo ba? Masyadong magaan. Emargu, huwag kang sobra. Itong bagay na ito, talagang ito'y isang pagkakamali. Puro kayo paninira. Magpakalat ng tsismis. Pinapahiya ang anak ko sa harap. Naisip mo ba na baka ito'y isang pagkakamali? Dapat sinabi niyo na agad. Hindi sana kami umabot sa ganito. Makikita sa asal nyo. Kung paano nyo tratuhin ang anak ko sa pamilya nyo. Ginawang Shin. Bakit hindi ka pa kumikilos? Ako ba ang hinihintay mo? Tingli, Bakit mo tinitingnan ang anak ko? Para siya ang mag-ayos para sa inyo? Karapet dapat ba kayo? Wala akong masyadong pasensya. 5 segundo para mabigyan mo ako ng tamang sagot. Kung hindi, gusto ko ang pamilya nyo ay hindi makahanap ng lugar sa China. 5. Pat, King Lee, huwag mong kalimutan. Kung wala kami, matagal ka ng 3. 2. Mr. Gu. Tatayaku. Tatayaku. Tate. Tama na. Aliparo. Wala kang kwenta. Ma, iligtas mo ako. Iligta ko. Walang kwenta. Ay naku, Lao Shen, tama na ang pagpalo. Baka may masamang mangyari. Tama na. Sean Guofu. Huling beses ko na itong sasabihin sa'yo. Simula na yan. Wala na akong kahit anong kinalaman sa pamilya mo. Tay. Huwag na lang. Dahil sinabi na ng anak ko, papatawarin kayo na yan. Kung mang-istorbo pa kayo kay King Lee, wala na kayong ganitong swerte sa susunod. Umalis na kayo. oo, alis na kami, alis na. Alice na Alice. King Lee. Naghihintay pa ang lolo sa bahay. Pwede ba kitang isama pa uwi? Sige. Shen Mingzhang, wala ka. Umalis ka sa China. At magkamagulang, hindi mabuti. Expose natin sila lahat. Huwag kunan, huwag kunan, huwag kunan. Nagsimula na ang bagong buhay.